tayo nakakapal ko na hindi magpatawad. Kung ang Diyos umunawa, bakit hindi po tayo umunawa? Pero kasi sabihin, Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Pero yung kapa mo, hindi mo kayang mahalin. Pero bakit mo mamahalin yung kapa ko? Nasa kuha naman ang tsura yan eh. Pero sabi ng Panginoon, ang tao ay nanyo ang kawangis ng Panginoon. Amen? Ang tanong, anong wangis ang namana po natin sa Diyos? Kung ang Diyos pala ay maitim, di maitim tayo lahat. Kung ang Diyos pala ay kulot, ang tubo na magpatayo, hindi pa baba sa mga babae, ang sagwa. Amen? Di maganda. Pero hindi ngayon tutukan ng Panginoon na minana nating wangis sa Panginoon eh. Amin nating wangis sa Panginoon nating kaalaman at talino. Amen? Minana nating wangis sa Panginoon. Kaya kung sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, at hindi mo kayong patawarin ang kapwa mo sa kalihimang kakapatid, hindi ka pa nakakaranas ng kaliwanagan. Amen. Hallelujah. Kaya nga dito kahit ako, hindi uusga sa'yo. Kaya lahat po tayo, membro ng organisasyong ito, hindi lamang po, dahil lang dito mapagay nabuo tayo dahil tinawag tayo ng Panginoon. Kailangan lang natin ng pangalang ito, no, mga kapatid, dahil kailangan mangaral kami ng legal at lisensyado. Hindi tayo pwede magpuri na walang rehistro, no, mga kapatid, or else, makukulong tayo at may karampatan tayong parusa na kulong sa batas ng Pilipinas. Pero isa lang, mga kapatid, membro tayo ng Universal Church, mga kapatid ko, na pinapangunahan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako ang ulo ng iglesia. Kayo ang katawan, malamang. Isa tayo sa katawan, siguro kamay po tayo. O siguro minti tayo, kamay tao, paa tayo. Ano, mga kapatid, tayo na tayo sa katawan ni Kristo. Pero kabilang tayo sa makalatang iglesia ng Panginoon. Hindi tayo nag-independent, ano, mga kapatid. Hindi tayo yumalay. Kundi tumayo tayo dahil tinamalaki natin ang Panginoon ang gumagupo sa atin. Amen. Ang liwanag ko ay ang Panginoon. Lumalakad ako sa liwanag. Amen. Ating bumabalikan ang sulat ni Apostol Lucas sa Luke chapter 1 verse 78. Babasahin ko lang, mga kapatid. Bigyan niyo pa ako ng ilang minuto sa pagkakataong ito. No. Luke chapter 1 verse 78. Through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high hath visited us. Dahil sa maninabag ng aming Diyos, ang pagpukang liwayway, buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin. Ito ang hula. Ito ang kanta ni Apostol Lucas sa kanyang mga sulat. Yung day spring, ang sabi niya rito, from on high hath visited us. Bakit bibisita ang mukhang liwayway? Sa Luke chapter 2 verse 32 ay kanyang sinagot ang pagkakataong ito. Ang sabi niya rito, a light in the Gentiles and the glory of thy people of Israel. Isang ilaw upang ipahayag sa mga Hintil at ang kalulatian ng iyong bayang Israel. Yung mukhang liwayway o yung liwanag upang masilayan daw po ng mga Hintil. Ang Hintil na tinutukoy nito, kapatid, ay ikaw. Kasama na po ang inyong lingkod, mga kapatid ko, upang magbigay liwanag sa mga Hintil. Hallelujah! At ang kalwalatian ng iyong bayang Israel. Ito yung gospel, mga kapatid ko, na dala ni Apostol Pablo. Kasi Apostol Pablo sa kanyang pag-aayon, pinatungan ng kamay, sabi ron, ng Holy Spirit, ibukod niyo si Saulo, dahil meron paglalagyang iba dyan, kasama si Bernabe, at siya yung apostol, mga kapatid ko, ng mga Hintil. Say, praise the Lord! Praise the Lord! Kung hindi kay Pablo, mga kapatid ko, hindi po nakarating ang pangangaral dito sa Pilipinas. Amen. Walang natutong Timothy, walang natutong Tito. Everybody say, praise the Lord! Praise at ang pangangaral, hindi po nakarating sa bansa po natin. At itaas natin ang pangalang ito. Amen. Amen. Bakit, mga kapatid? Ang sabi ng John chapter 1 verse 4 and 6 ay ganito. John chapter 1 verse 4 and 6. Nasa kanyang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Amen. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nangaunawa ng kadiliman. Na parito isang tao na sugong mula sa Diyos, na kanyang pangalan ay Juan. Pero yun, and he was light,
And the light was the light of men. Amen. In Him was light. Dahil nasa Kanya ang buhay. Oh, glory to God. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Amen. Papasin po natin. Noong una, ang bigyan ng Panginoon yung breath of life. Sa kanyang pagkingan yung Espiritu, nagliluksan ng putik at ilagay ng ilong at hiningan ng kanyang breath of life. Yun yung buhay na dala po, mga kapatid po natin. Amen? Amen. Ngayon, ang ilaw, ang sabi ko ng Biblia, sa verse 4, ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kaya nga pag mayroong ang breath of life na galing sa Panginoon, yun yung magiging liwanag po natin. Amen. Ang ibig pong sabihin, ang hanging hininga po natin ay kadugtong lang sa Panginoon. Amen. Yung nakakalungkot lang mga kapatid. Ito po yung regalo, biyaya ng Diyos na may isang gusto natin pangarangan. Hindi po natin alam, pag hinarangan po natin to, totally, mawawalan po tayo ng liwanag. Magdidilim ang buhay po natin. Hindi lamang sa mundong ito. Dahil ang mundong ito, meron pang tunay na buhay sa kapila po nito. Amen. Sabi ng Hebreo, susulat pa sa mga taga-Hebreo, and after that is the judgment. Pagkatapos ng buhay na ito, ang tunay na buhay. At doon kahusgahan kung ano ang ginawa mo sa pinahirap na buhay sa mundong ito, kapatid. Halapan natin ng Panginoon. Sabi po natin pinag-aralan, I am the light of the world. Yung kanta natin kanina, for God so loved the world. Alam niyo ba, mga kapatid, ng world ay 77 na nabanggit sa Book of John. Amen? Amen. Yung salitang world, kasi mahalaga sa Panginoon yung world. Ano ba yung world? Ang pinapatunayan ng word ay ang sanlibutan sa Tagalog. At ang tinutukoy na sanlibutan sa Tagalog, mga kapatid ko, ay ikaw. Ikaw ang kumakatawan sa sanlibutan. Kaya ganun lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ikaw yun, kapatid. Hindi po ito yung globo po natin. Ikaw ang tinutukoy sa sanlibutan na binigyan niya ang kanyang buktong na anak na sino man sasampalataya ay hindi po mapapahamak. Bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Hallelujah. 77 nakadabigkas sa bukod dyan. Sa bukod dyan pa lang yun, mga kapatid. Pinapalagan niya ang kanyang nilalang, ang kanyang binigyan ng buhay, ng breath of life, mga kapatid. Kaya minsan nga, ano, napakasimple lang. Bakit pa lang problema, mga kapatid? Nakit yung pagsalingan yun eh. Amen? Minsan nagreklamo pa tayo, yan na naman. Ano ba wala natin tilapia na naman? Prito tilapia. Pakit na tilapia. Meron namang sasyadong tilapia. Pagka umaga, yung binyag na tilapia, ang dahil na tilapia. Kaya sabi ng Panginoon, hanggang meron ako, mamaliitin ng bayang ito. Kaya nga nung sabihin ng Panginoon niya sa Book of Genesis, mga kapatid, sa Numbers, mga kapatid ko, doon na lumipat ang pangaral sa mga hintil. Kasi ang hintil walang tinatanggihang ulam. Amen? Amen. Ang mga hintil, kaya nung isubo mo, pwede. Kaya gusto ng Panginoon ng mga hintil eh. Nung may sumampalataya, grabe pananampalataya ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pananampalataya. Pero ngayon mga kapatid, sasayangin mo yun sa 1 kilong bigas. Kasi ang ulam mo, tilapia. Ano man? Ano ba kayo mga kapatid? Amen. Number 3, light bring direction to those who are delivered. Wala po ng pinalaya. Nabibigay po ng direction mga kapatid ko ang liwanag sa lahat po ng pinalaya. Tandaan niyo mga kapatid, hindi po kayo binabaliwala ng Panginoon. O tayo lahat, hindi po binabaliwala ng Panginoon. Sayo nga kanina, sinususing noon, pag nakasama kami, ano pa siya noon eh? Malakas at maganda. Yes. Kompleto ang ipin ngayon. Wala nang ipin mo. Hindi, ano, sinipin ko na ako eh. Napasin ko kayo, ang matanda na rin pala ako.
Amen? Amen. Nagalisan na sa amin ni Brother Jojo Mulay. Kasi lousy talaga ako noon, mga kapatid. Hindi ako marunong manamit noon eh. Natutol ako mag-ano ng necktie. Dahil kay Pastor Bundi. Kung wala ko nakikita sa akin, mga kapatid, kung nainis sa akin, tinuruan niya, patak-atak ko dito. Tagal mo, Pastor? Eh, yung ginali niya sa aking necktie, hanggang ngayon nasa bahay. Talagang nakakapilit yun, hindi ko malimutan yun kasi yung una kong sinuot na nag-necktie ako. Nag-GS ako, mga kapatid, graduate ako, hindi ako pagbuka necktie. Si Pastor Dondi lang ang nagbagay sa akin ng necktie. Amen. Nung kasalin ako, sabi ko, Pastor, papakasal na ako. Ito lang konti, mga kapatid. Hindi ko alam, wala na siya magkita. Oh, sige, okay yan. Eh, Pastor, nilong ko kayo ha. Bakit? Sawis akong pakasal. Ayaw niya, sawis. Galit sa akin, mga kapatid. Sawis. Eh, galit sa inyo nga, tapos bakas-basang ka. Amen. Ano? Pag-sawis ka nagpakasal sa mayor of Quezon Judge, mga kapatid. Yung nagkasal nung nag-ano kami noon, may kinasal yung aking bayaw. Tulog eh. Mahal mo talaga yung lalaki. Naka-video pa yun. O yun, mga kapatid. Di ba kami kasal mag-asal ko ako, ano? Tapos papaspasan ako. Tapos may kiss the bride pa. Sabi ka, sarap pa? Sa lahat ng papakasal siya, dinidiscount ko kayo, huwag kayong pakasal sa wisma. Hindi naman siguro lahat. Pero nangyari sa akin, yung grabe. Sa bayaw ko, mga kapatid, ngayon. Kasi nagpakasal yung patakas pa, kasi ayaw bayaran ng magula. Ay hindi! Ako makakasal sa inyo! Ay, pasok sa Quezon eh! Walang problema! Kita kami sa Quezon, mga kapatid. Paano kakasalan? Wala man ako susukin. Ano susukin ko? Biligyan niya ako ng barong. Hanggang ngayon, yung barong at saka nito yung magkasama. Maliit na. Maliit na yun. Sabi ko sa susi kanina, konti ano lang, mga kapatid. Lungkot ako. Hindi dahil sa Central sa mga kapatid. Lungkot ako kasi umalis si Pastor Dondi. Amen. Amen. Pero masaya ako dahil sa ang gawain na punta St. Francis, mga kapatid. Amen. Ito po yun. Kasi nga, kung hindi na punta ang gawain dito, hindi tayo nagpapalagayan doon. Amen. Nasisira ng espiritu ko doon kasi ang tingin ko sa inyo, suplada kayong lahat. Ang gaganda pa naman taga-selo, suplada naman. Amen? Amen. Mistisa, mapuputi, matatangkad. Eh kami doon sa Bulacan, nangiitim namin. Hindi pala ganun, baliktad pala mga kapatid. Amen? Amen. Nabaliktad kayo na taga-mundok, ang mga taga-syudad. Palapan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Isa pa tayong lahat, mga kapatid? Amen. Nasabi niya rito sa verse 11. At sinabi niya, wala sino ang Panginoon. At sinabi niya, Jesus, ako man ay hindi aatol sa iyo. Bumayaw ka na yung lakad, mula ngayon huwag ka na mag-asala. Muli ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakamyo ng ilaw ng kabuhayan. Bakit? Ang sabi ko mga kapatid, Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, for by grace are saved through faith. Ikaw ay naligtas sa magitan ng biyaya, hindi sa gawa mo o sa gawa ng tao. Naligtas ka sa biyaya dahil sa iyong pananampalataya. Lahat po tayo dito naligtas sa biyaya. At sabi ko nga, sila pa ako nakarami ito ng mga kapatid ko, kaya napunta ka rito dahil mayroong nananalangin sa iyo. Amen. Huwag po natin isang tabi yun. Kaya kailangan nananalangin po tayo mga kapatid. Ikaw ay bunga ng pananalangin, marahil ang iyong katabi, marahil ang wala na rito, o marahil ang sa kabilang buhay na mga kapatid, o yun na lang sa iyong malamang, kagalit mo na ngayon. Totoo yun. Ipinanalangin ka niya. Yan yung mga aspect mga kapatid, ano? Ituloy ko. Kapit-bahay mo siguro, kapatid mo, magulang mo. Pero ngayon, wala na rito, galit mo na ngayon, hindi mo na kabati ngayon. Pero bunga po tayo ng pananalangin sa biyaya ng Panginoon. Amen. Ako di ako